panibagong big-time oil price hike ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ang mga jeepney driver muling humirit na ipatupad na ang taas singil sa pasahe. Live mula sa Quezon City, magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, magkano ba ang hinihiling na fare hike ng transport groups? Cheryl, halo-halo yung mga naririnig natin gustong itaas ng mga jeepney drivers. Nasa 10 pesos yung pinakamalaking narinig natin na kanilang hiling na fare hike. No? Pero may ilan namang mga grupo na ang kanilang hiling naman gawing 15 pesos yung fuel discount doon sa kasalukuyang 10 pesos na fuel subsidy ngayon para sa mga pampublikong jeepney drivers natin. Dahil ngayong araw nga, no, Cheryl, sumirit na naman sa tumaas na naman yung presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 7 pesos at 30 centavos ang itinaas ng presyo sa diesel, habang 6 pesos at 80 centavos naman sa gasolina. At sa kerosene naman, nasa 4 pesos at 20 centavos yung itinaas nito per liter. Kaya naman yung ating mga kapatid na jeepney drivers at pati na rin yung mga PUV drivers talagang napapaaray na naman dahil sigurado daw mas malaki yung mababawas na kanilang kikitain dahil sa pagtaas ng presyo ng mga ito. Cheryl. Nakausap na ba nila ang LTFRB kung kailan daw lalabas ang desisyon tungkol dito sa hiling na fare increase? Cheryl, sa ngayon wala pang opisyal kung kailan na ilalabas ng LTFRB yung hiling ng mga transport group doon sa kanilang fare hike. No? Pero kung matatandaan natin, Cheryl, no, last week sinabi na ng LTFRB na binibigyan nila ng dalawang options yung ating mga PUV drivers kung saan nga kung hindi maipatupad yung kanilang hiling na fare hike, no, na doon sa 2 pesos sa fare hike, gagawing tataasan yung fuel discounts na pwedeng matanggap ng ating mga PUV drivers. No? Ayon nga sa LTFRB, yung dating 10 pesos, balak nilang gawing 20 pesos. No? So mas mataas yan compared doon sa normal na nakukuha na mga PUV drivers ngayon. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na sagot ng LTFRB kung kailan nga ba sila maglalabas ng statement na ipapatupad na nila or magtataas or papayagan na nila yung fare hike sa mga ating mga pampublikong sasakyan. Cheryl. Ngunit hindi maiaalis na magkakaroon din ito ng implikasyon sa iba pang mga sektor. Nabanggit ba ng mga ekonomistang kasama dyan sa presscon kung tama lang ba na magtaas na ang pamasahe at kung sasapat din ba yung mga ayuda na ibinida rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA? Cheryl, ayon doon sa nakausap nating ekonomista, no, ayon sa kanya, kailangan daw hand in hand yung maging tulong dito nga sa ating mga pampublikong jeepney drivers, pati na rin mga PUV drivers natin, no, kung kailangan daw pasok yung ayuda at pati na rin daw yung fare increase. Dahil daw kung fare increase lang daw yung kanilang ipapatupad, ang mabibigatan naman daw nito yung mga commuters na araw-araw gumagamit ng mga pampublikong sasakyan. So kung maka-counterweight daw yan noon ng fuel subsidy na pinapatupad ngayon, no, dahil ngayon 10 pesos yung fuel subsidy na meron para sa mga PUV drivers, pero may limit kasi yan na 150 liters per week, no. So kung may improve daw yan ng government at magiging hand in hand yung pagtutulungan na yan, sigurado daw kahit papaano hindi mababawasan yung bigat na nararamdaman ng mga pampublikong drivers sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.